Inilatag na ng pamahalaan ang mga ginagawang hakbang nito para matugunan ang epekto ng El Nino sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagutos rin ang pagtatayo ng karagdagang dam sa bansa. Si Alan Francisco sa sentro ng Balita Live. Audrey, sumentro sa El Nino at La Nina ang naging sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina yan dito sa Malacanang at yung mga hakbang ng gobyerno hinggil dito. Sa briefing dito sa Malacanang kanina, Audrey, inilatag ang mga aksyon ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng El Nino at ang outlook para sa La Nina. Ipinag-utos si Pangulong Marcos ang activation ng El Nino Southern Oscillation online platform para maging updated ang publiko hinggil sa El Nino. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, sa tulong ng platform na ito ay maaari ring makapag-report ang publiko sa kanilang mga naobserbahan o nararanasan mismo on the ground. Lumalabas sa climate outlook na patuloy na huminang epekto ng El Nino at posibleng manatili ito hanggang sa Mayo ngayong taon, habang ang La Nina ay posibleng ma-develop sa susunod na 6 na buwan o 62% probability ng La Nina sa June, July at August season. By April, almost the whole country will be affected, no? Total kasi ng ano yan 72, no? Both drought and dry spell. By May, the total is 64. So lesser number, and the less affected areas will be starting in southeastern Mindanao. Yung southern Mindanao, less affected na ng drought and dry spell. Now, the implication is that we will still have the same preparedness even though it's drought or dry spell. There's still lack of water. And so the lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Asahan naman na ayon sa Pag-asa DOST na kakaunti ang mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Nakaantabay naman ang mga ahensya ng gobyerno para matutukan ang patuloy na epekto ng El Nino. Ang Department of Agriculture o DA ay tinitiyak na may suporta sa mga magasaka. Nariyan ang cloud seeding operations tulad ng ginawa sa Southern Cagayan, Northern Isabela at iba pang panig ng Pilipinas. Ipinatutupad din ng Department of Agriculture ang alternate wetting and drying. Nariyan din ang repair at rehabilitation ng water harvesting structures. Mayroon ding pumps o poso, livelihood at supply ng agricultural products sa mga farmer. Ang National Irrigation Administration o NIA naman, sinabi sa briefing na 99% ng mga palayan o taniman ay napatubigan na nila, habang 1% lang naman ito ang hindi pa napapatubigan. Plano rin, Audrey, ng NIA na magtayo ng karagdagan at mga bagong dam sa bansa. Magamit kasi ito ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen para sa flood control, irrigation, hydropower, aquaculture at marami pang iba. Ang pagtatayo ng mga dagdag na dam ay utos sa NIA ni Pangulong Marcos sa kanila. Audrey, yung public duties na yan ngayong araw ni Pangulong Marcos ay nangyari nga dahil o matapos nga yang magkaroon ng sakit ang Pangulo.